when God created us. Kaya balikan po natin yung Genesis chapter 1. The moment God created man, He blessed them. Kaya para mapalagay ka doon sa blessings of God, you must be born again. Hello? Kaya marami pong tao nag-i-struggle sa buhay. Kaya marami pong tao hirap na hirap. Pero pag pinag-usapan din po itong message of prosperity, minsan ay nagkakaroon tayo ng maling pangunawa. Ang alam po kasi na marami lamang sa prosperity, it's all about the money. Hindi po. You are right, pero kulang. Amen? Kasi kayo ba'y naniniwala na meron mga tao na maraming pera, pero may mga lukulukong asawa? Is that prosperity? No. You are just a man with a lot of money with a crazy husband. Ano po? Ang dami mga pera. Pag uwi mo naman, yung asawa mo dumarating, lasing. Amen? Nababaltaan mo, may chicks. But then you have a lot of money. So that's not prosperity. Hello? Eh sabi ng isang bina-Bible study ko, Pastor, naniniwala ako dyan sa prosperity mo, pero meron siguro tinakdaan Diyos na mahirap. Basta maganda. Meron akong makalusugan. Because, do you know, Pastor, ang sabi pa niya sa akin, do you know that health is wealth? At ang sabi ko sa kanya, naniniwala po ako that health is wealth. But do you also believe that when you do not have wealth, then suddenly you will lose your health? Sabi niya, bakit naman po? Tingnan mo naman kapatid. Meron kang healthy body ngayon. Wala kang pera. Hindi ka na makakain ng tama. Bukas makalawa, nasa ospital ka na rin. Alright? Tama po ba? Hindi ka makakain ng tama. Hindi ka makabili ng mga dapat na kinakain ng tao. Then, you will eventually lose your health. So, what did God wants you to have? He wants you to enjoy life to the full in abundance till it overflows. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos na maranasan natin, hindi po kapiraso lamang. Amen? Kundi ang gusto niyang maranasan natin ay yung kabuuan ng kanyang pagpapala. Amen? God wants you to be blessed materially. Could you imagine yourself na nandun ka sa kalagayan na you are sufficient and more than enough sa finances? Then you have a happy marriage. Amen? You have a healthy body. Amen? That's life. Tama po ba? Kahit marami kang pera, pero may luko-luko kang asawa. Di bali na. O meron ka namang mabait na asawa. Sabi naman ng iba, mabait po ang asawa ko, nagpapasalamat ako sa, wala namang pera. Bukas mag-aaway na rin kayo. Tama ba? Amen? Sa una, sweet na sweet kayo. Pero pag dumating na yung bayarin, batuhan na. Lalo na pag may anak na. Tama po ba yun? Kaya hindi lamang yun ang gusto ng Diyos. He wants you in a wholeness. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon, thy faith has made thee whole. He did not say, when He gives to you something, hindi po kapiraso lamang. He wants you to receive the wholeness of what God can give to you. Amen? Marami kang ang pera. May mahusay kang asawa. Pero hindi ka naman makatulog sa gabi dahil lagi ka nag-aalala. Amen? Di wala rin. There is no soundness in your mind. Kaya nga, pansinin po natin ang sabi po rito sa verse 28. Let's go back, Genesis chapter 1, ang sabi po rito, and God blessed them. Kaya ko po ito, kinuha yung Genesis 1 for you to have an understanding, Mark 11. Ang sabi po rito sa verse 28, what did God said to man? Ang sabi po, God said unto them, be fruitful and multiply. Let's pause for a moment. Kayo ba'y naniniwala that the word fruitful and multiply are two different words? Naniwala po kayo magkaiba yung ibig sabihin nun? Kasi if that is the same, hindi na po kailangan gamitin pa yung fruitful, then no use na dagdagan na and multiply. Ang tawag po sa English nun ay redundant. Amen? So, hindi po na uulitin ng isang salita. When God said, be fruitful, if it is the same with multiply, hindi na po kailangan idagdag yon. Because in the word fruitful, there multiply is. Pero ginamitan pa ng be fruitful, then you see the word and. Ibig sabihin, multiply, two words.
Amen? So ano po ang dapat na dinaranas ng tao ng mga nilikha ng Diyos? Ano ang kondisyon ng dapat na kinalalagyan ng mga tao na nilikha ng Diyos? Una, you are supposed to be blessed. Number 2, you are supposed to live fruitfully. Amen? And next is, you are supposed to multiply. Pero marami pong tao na nilikha ng Diyos, isa lang yung napupulpil. Ano po yung napupulpil? Multiply. Kaya anak lang ng anak. Look at your neighbor and tell him, ikaw ba yun? Hello? But being blessed and being fruitful, hindi po ito ma-fulfill. Hello? Amen? Kaya kung atin din papansinin, for you to be fruitful and for you to multiply, the connection is you must be first position yourself to be blessed by God. Because if you are not in a position that is being blessed by God, you cannot be fruitful and you cannot multiply. Hello? Are you learning? Amen. Kaya kailangang i-bless ka ng Diyos. Because when God does not bless you, you cannot be fruitful. Kaya nung makita ko yung koneksyon sa Genesis chapter 1, alam niyo po itong tinuturo ko ngayon sa inyo ngayong umagang ito. Sariwa po. Ano ibig sabihin, pastor, ng sariwa? Hindi po ito kopya. I received this message one time. Meron kami pong dinaraan ng problemang mag-asawa financially. But God showed me Mark 11. And this is how the things is turning around. When God gave you a revelation, pagka binigyan ka ng Diyos ng rhema, and you practice that rhema, magta-turn around po ang iyong buhay at ang sitwasyon ay mag-iiba sa iyong paligid. So ito po yun. Alam po natin na magkaiba yung fruitful and multiply. Amen. Fruitful means, ang sabi ng Greek word, is for you to be in a situation that you are overflowing. Amen? You experience something beyond normal. Kaya balikan natin yung Mark 11. Samahan niyo po ako sandali. Balikan na natin po dahil para po pumasok lahat sa oras na inilagay sa atin. Sa Mark 11. Sa Mark 11, pansinin po natin ang dahilan kung bakit isinumpa ng Diyos yung puno ng igos. Why? Because it is not bearing fruit. In other words, it's not fruitful. Tama po ba? Kaya yun ay isinumpa. Pagdating sa verse 20, down to 24, pakinggan ninyo yung pag-uusap.